Magandang hapon. Pag-usapan natin ngayon ang kasaysayan ni Pacquiao mula sa kanyang edad na 16 para sa kanyang karera na boxing. Napakaganda, pero sa mga mahina ang loob, huwag nyo na ito panoorin. Dahil may pagkasilan po ang video na ito. Bago pa man maganap ang laban na ito, habang nakasakay si Pacman at si Buboy sa kanilang sasakyan, Ayan. Isa na siguro sa pinaka-nakakalungkot na tagpo na marinig ng buong mundo na tumunog na... Ayan. Ako na lang po muna magko-commentator dahil hilig ko naman ang boxing. Yan po si Manny Pacquiao nung manalo sa isa niyang laban sa Amerika. Ayan. Tuwan-tuwa siya. Yung kanyang iyak na yan ay iyak ng kagalakan. Ayan. Makikita nyo si Pacquiao ay mapagmahal sa kanyang pamilya. Siya yung nakatayo na yon. Oh. May mga makikita nyo si Buboy tuwan-tuwa rin sa kanyang pag-iyak na yan. Hindi ang kanyang nanay o kanyang asawa ang naging motivation niya para maabot ang kanilang mga pangarap, ang kanyang mga pangarap, kundi si Buboy Fernandez. Isang matalik niyang kaibigan na naging trainer niya. Kikita niyo si Pacquiao nagsisit up sa edad niyang 16 anyos. Yan, maliit siya at hindi mo maiisip na mararating niya yung 8th division. Kasi pag nung marating niya ay up to 154 pounds nung marating niya yung 8th division championship. Sa edad na mula sa edad niyang 16. Naging professional boxer siya sa edad niyang 16 at para makatulong siya sa kanyang pamilya at makipadala niya sa General Santos City ay marami siyang diskarte. Nagtinda siya ng sigarilyo, nagtrabaho siya sa construction habang siya naman ay nag-iinsayo dito sa Maynila. Makikita nyo yung kanyang napakasipag na bata. Noong mababa pa lang ang kanyang timbang, makikita nyo siya ay nanalo at maliit ang kanyang katawan. Pag wala siyang schedule ng kanyang laban at wala siyang trabaho na schedule, ay pupunta siya sa tabing dagat para bulay-bulayin o nilay-nilayin ang kanyang kalagayan dito sa Metro Manila. Ngunit bumalik siya sa General Santos City nung may laban siya at hinanap niya ang kanyang kapatid na si Buboy Fernandez at natagpuan niya na nag-iinom lang ng alak at nagsusugal. Makikita niyo ang laman ng mesa ay nandyan din si Buboy Fernandez, ang matalik niyang kaibigan, at tinitigan niya sila kung ano ang kanilang mga pangarap. Ayan. At sabi ni Buboy Fernandez, wala akong pangarap. Makikita. So, isinama ni Manny Pacquiao ang dalawa dito sa Maynila at nagkaroon ng trabaho si Bobby Pacquiao na dishwasher at si Buboy Fernandez naman ay tagalaba. Ayan.
Yan, makikita nyo si Boboy, Tagalaba. Okay, ito ang kanilang training gym. At dito si Pacquiao nakatira dahil champion siya. Dito muna itinago si Boboy sa ilalim ng kanyang kama. Ngunit kalaunan ay nabistos sila. At para hindi mapaalis si Boboy, sabi ng may-ari na magtrabaho siya. Kaya nagtrabaho si Boboy bilang tagawalis, bilang janitor ng gym at makapanatili siya sa gym na kanilang tinitirahan. Kasi si Manny, diyan nakatira sa gym dahil siya ang champion at ang kanyang mga kasama ng mga boxers ay doon sa sa ring natutulog sa ibabaw ng ring. Makikita nyo, nag-umpisa na ang training nila ni Boboy. Ayan, habang may trabaho naman sila sa gym na yon na janitor. Ayan, nag-iinsayo dahil sa parating na mga laban. Yan si Boboy Fernandez. Yan. Napakaswerte rin ang handler ni Manny dahil masipag training bago magkaroon ng laban. Ayan. So, yan. Sa laban na yun, na nalo si Manny Pacquiao, at makikita natin, may mga billboard siya. Yan si Rod Nazario, yung kanyang dating manager. Ito ay laban niya doon sa Amerika at doon sila unang lumapag sa San Francisco Terminal. Ayan. Yan, at ang unan niyang naging manager sa Amerika ay si Murad Muhammad. Makikita natin ang noong nagkaroon ng nga pala, ay nakita niya si Rinanti Hamili para kung saan siya nagtre-training at nakiusap sila na ang maging trainer nila ay si Freddie Roach. Ngunit bago siya tanggapin ni Freddie Roach, kumuha siya ng sparring partner para testingin kung talagang karapat-dapat si Pacquiao. Dahil may mga unang nilapitan si Pacquiao na at tinanggihan siya. Ngunit pagdating kay Freddie Roach, napawaw siya dahil nakita na at magaling si Freddie Roach kumilatis. Itong laban na ito ay laban nila ni Oscar De La Hoya sa kanilang labang tinagurian na dream match. At makikita nyo, binugbog siya. Bagamat underdog si Pacquiao masyado dahil malaki si De La Hoya. Underdog, walang nakikita ang mga eksperto na mananalo siya kay De La Hoya. Ngunit binugbog niya si De La Hoya sa kanilang laban at doon na si Manny Pacquiao nagkaroon ng kasikatan sa karera niya sa boxing sa buong mundo. Makikita nyo ang kanyang trainer, tinitingnan siya. Sila naman nag-iinsayo dahil siyempre pagkatapos ng laban ay mayroon naman parating na laban.
At nakikita nyo, pataas ng pataas ang kanyang presyo, ang kanyang kinikita sa boxing dahil kumikita pa siya ng mga pay-per-view. And bukod sa sa bayad sa kanya ng kanyang handler katulad ni Bob Arum, bukod sa kanya na ay kumikita siya sa pay-per-view. Yan, napakahirap ang buhay niya, ngunit palaki na ang kanyang kita. At doon na siya nakakapag-ipon ng salapi para ipamahagi niya. Pag nanalo si Pacquiao, makikita natin maraming nakapila at nagbibigay siya ng pera para sa mga kababayan natin. Pag wala siyang schedule na laban, pumupunta siya sa gilid ng dagat para magbulay-bulay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para hatiran ko kayo ng mga ganitong video. Lang tayo. Naka-off ng sound. Maraming salamat po.